Hello everyone. Today we're going to discuss fraction to decimal and vice versa. Okay? So, unahin natin i-discuss ang fraction to decimal. So, ano ba ang technique para ang fraction ay maging decimal? Okay, we have two ways. So, ang unang paraan ay ganito. Maghanap ng number na pwedeng i-multiply sa denominator para maging it's either 10, 100, 1,000, something like that. Okay? So, dito sa number 1, itry natin ang, okay, so madali lang siya. I-multiply natin ang numerator and denominator with 25. Bakit? Kasi, ang 25, pag i-multiply natin sa 4 ay magiging 100. Hindi pwede ang 10. So, 100 tayo. Okay? So, ganyan na siya. Equal sign. Bakit kailangan natin i-multiply sa numerator and denominator ang 25? Bakit hindi na lang sa baba? Hindi pwede. Kasi kung ano man ang i-multiply natin sa baba, ganun din sa taas. Kasi 25 divided by 25 is equal to 1. Okay? So, 3 times 1 is 3. 4 times 1 is 4 pa rin siya. The same pa rin siya. Okay? So, parang walang nagbago. Okay, next. Multiply na natin. 3 times 5, 15. Carry 1. So, 3 times 2 is 6 plus 1 is 7. Over. Next. 4 times 5, 20. Carry 2. 4 times 2, 8. Plus 2, 10. Ayan na siya. So, meron na tayong 75 over 100. In our previous lesson, diniscuss na natin ang ganitong problem. Kung nag-divide tayo ng numbers with 10, hundreds, thousands, magja-jump lang tayo going to the left. Depende kung ilang zeros tayo. So, since meron tayong dalawang 0, 1 and 2, so magja-jump tayo from right to left. So, mag-move 1 and 2. Kaya, ang ating sagot na ngayon ay 0.75 or pwede ring 75 lang. Nakuha? Okay. So, kung ayaw nyong gawin ang ganito, pwede rin kayong mag-divide. Okay? Paano? So, gagawin natin ang division. 3 divided by 4. Alalahanin natin na ang 3 ay hindi pwedeng hatiin sa 4. Kaya, meron na tayong 0 dito. Decimal, decimal, and then borrow 0. Kahit ilang 0 na dito, okay lang. Next, 30 divided by 4 is equal to 7. 7 times 4, 28. Subtract. 10 minus 8. 0 minus 8 cannot be, so borrow 1. So, becomes 2. And then 10. 10 minus 8 is 2. Again, borrow 0. 20 divided by 4 is 5. 5 times 4 is 20. Subtract. Then 0. So, kung nakita nyo, ang ating sagot ay 0.75. Pareho lang siya dito. Okay? So, kung saan kayo na mas namamadalian or mas madali para sa inyo, kung ganito siya, then use this one. Kung mas madali ito para sa inyo, use this one. Okay? Okay, so let's move to example number 2. So again, multiply natin both numerator and denominator with, so 5 siya, pwede ang 10, so dalawa. 2. So 1 times 2 is equal to 2. 5 times 2 is equal to 10. So pwede siya. So ilang 0 tayo? Isa lang. Kaya mag-jump tayo going to the left 1 time. So andito na siya. So ang ating sagot ay 0.2. Okay? Again, pwede natin gamitin ito kung gugustuhin natin. So, itry natin kung pareho ang lalabas na sagot. Divide tayo.
1 divided by 5. 1, it cannot be. So, may 0 na tayo dito. Decimal, decimal, borrow 0. So, 10 divided by 5 is equal to 2. 2 times 5 is equal to 10. Subtract 10. 10 minus 10 is 0. So, 0.2, 0.2, they are the same. Okay? So, nasa sa inyo na kung nasaan ang mas madali para sa inyo, yun ang inyong gagamitin. Okay? Next, let's move to number 3 example. So, dito, kung mapapansin ninyo, 6 siya. So, mahirap hanapan ng number na pwede nating i-multiply para maging full like this. So, dito, mag-direct na tayong gumawa or gagamit nito para mas madali. Okay? So, 3 divided by 6. Okay? Okay. So, bago tayo mag-divide, ganito na lang para mas madali. 3 and 6 are both divisible by 3. Ganyan na lang. Divide ha. Ilo-lowest term muna natin. So, 3 divided by 3 ay 1. 6 divided by 3 ay 2. So, 3, 6. Meron tayong 2. So, 1/2 na siya. Madali na ngayon. Okay? So, since 2 na siya, madali na tayong maghanap ng number na pwedeng i-multiply. So, ano kayang pwede? Try natin ang 5 and 5. Bakit? Kasi 2 times 5 is equal to 10 and 1 times 5 is equal to 5. Again, 0 isa. Kaya, going to the left, move 1 time. So, 1. So, meron na tayong 0.5. Ngayon, gagawin na natin ang division or long method or long division. So, gagawin natin ay 3 divided by 6. Mas maliit ang dividend natin so hindi pwede. 0, decimal, decimal. Borrow 0. 30 divided by 6 is equal to 5. 5 times 6 is equal to 30. Subtract 30 minus 30 is equal to 0. So, 0.5, 0.5, pareho lang sila. Again, kung nasaan ang mas madali para sa inyo, yun po ang gagamitin ninyo. Okay? Okay. So, that is fraction to decimal. Ngayon, mag-move tayo sa decimal to fraction. Paano naman ngayon ang decimal to fraction? Kung kanina naghanap tayo ng number para maging 10, hundreds, or thousands ang denominator natin, ngayon, babaliktarin natin. Dito naman ngayon, kung ilang digits tayo, yun naman ang number na ilalagay natin below. Pero matatanggal na ang decimal. So, ang gagamitin natin dito ay 1,000. The long method is, we're going to multiply this to, okay, i-explain ko muna or gagamit muna tayo ng long method para alam ninyo kung saan talaga nanggaling yung gagamitin natin, okay? So, i-multiply natin ito ng kung ilan yung digits natin, 1, 2, 3, yun ang number of zeros. And then 1, 1, 2, 3, and then 1. Ayan, ganyan siya. So, kung i-multiply natin yan, 0.125 times 1,000 is equal to 1, 2, 5, and then copy 1,000. Ganyan siya. Ngayon, kung ganyan na ang pattern, anong gagawin natin na susunod? Okay, kailangan natin itong i-lowest term. So, kung ilo-lowest term natin, mag-isip tayo ng number na pwedeng i-divide both numerator and denominator. And, ang 125 and 1,000 are both divisible by 125. So, i-divide natin both numerator and denominator with 125. Next, 125 divided by 125 is equal to number. Why? Because any number divided by itself is equal to 1.
Remember that. And 1,000 divided by 125 is equal to 8. Okay. So, pwede kayong mag-long method. Okay? So, again, ang ating fraction na is, ang fraction ng 0.125 is equal to 1/8. Okay? 1/8. Next, 0.5. So, huwag na tayong magmumultiply. We will do the shortcut method. Ang shortcut niya, again, kung ito ay 0.5, kokopyahin lang si 5. Since isang decimal lang siya, so isang 0 lang and then tabihan ng 1. Okay, nakuha? Ngayon, ang susunod ay mag-isip ng number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa. Or yung GCF nila. Paano pagkuha ulit ng GCF? Okay. So, I'm going to give you the link para mapanood nyo kung paano pagkuha ng GCF. Okay? So, pagkuha ng GCF divided by 5 and 5. So, ilo-lowest term lang natin siya. 5 divided by 5. Again, if you divide a number by itself, the answer is always 1. Then 10 divided by 5, so skip counting. 5, 10, we have 2. Therefore, ang 0.5, ang kanyang fraction ay 1/2 or 1/2. Nakuha? Next, last example, we have here 0.2. So, ang 0.2, again, kokopyahin lang si number 2. Kung ilan yung number, isa lang siya. So, isang 0 lang and then tabihan ng 1. Ngayon, mag-isip ng number or kunin ang kanilang GCF ng numerator and denominator. Greatest common factor. So, ang kanilang GCF ay 2. 2. Okay? So, 2 divided by 2. Again, if you divide a number by itself, the answer is always 1. 10 divided by 2 is equal to 2, 4, 6, 8, 10. Oh, finger. Okay. 5. So, 0.2 ang kanyang fraction ay 1/5 or 1/5. Okay. A little bit review for GCF. GCF ng 2 and 10. Gagamit na lang tayo ng continuous division. Okay? So, 2. Common factor nila ay 2. 2 divided by 2, 1. 10 divided by 2 ay 5. So, wala nang iba. So, ang kanilang GCF ay yung number dito. Okay. So, just follow the prime factorization using continuous division or pwede ring factor 3. Paano yung factor 3? Or listing method, I should say. Susulat muna ang factor ng 2 and 10 and then circle it. Okay? So, ganito ang pagkuha ng GCF. Again, let's review fraction to decimal. Ang fraction, unang step, mag-isip ng number na i-multiply both numerator and denominator na ang denominator dapat maging it's either 10, hundreds, or thousands. And then, pag napalabas na siya, kung ilan yung decimal, yun din ang move natin from right to left. And that's the answer. And decimal to fraction, baliktarin lang natin. Kopyahin lang si number kung ilang mang decimal siya. Okay? And then, over, kung ilan yung decimal niya, yun ang number ng 0 sa baba, and then 1. Okay? And then, of course, look for their GCF ng numerator and denominator. Divide mo silang pareho, taas at saka baba. And then, kung ano man yung kalalabasan, yun ang ating sagot. Okay? Okay, so, I hope na may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. At, kita-kits tayo ulit sa susunod na lesson. Thank you, keep safe, and God bless us all.